Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel, mga kakimpaw. And sa update natin ito, pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paolo Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pag-support at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasalamat, narito po ang isang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Mula ito kay Ginang Norma Dayag, sabi niya, "Good day, Dres TV. Hopefully this awaited moment in the part of KP will be pushed through to all seniors. Just keep on praying for them both. That this is for lifetime and God has kept them meet together so that with them they will emulate love, caring, generosity to other artists na walang naiambag sa kapwa-tao and less privileged people kasi sarili lang ang iniisip kaya ang Diyos ay gumagawa ng paraan para magkasama ang KP habang buhay dahil pareho sila ng aspirations in life and yung mga plano ng Diyos sa dalawa ay maisakatuparan habang andyan pa sila sa industriya. God bless us all, especially to KP. Maraming salamat sa komento, Ginang Norma Dayag. Yes, tama po kayo dyan. Sana po talaga no, yung inaasam-asam natin mangyari na. And correct, talagang pinagtagpo ng tadhana si Kim and Paolo dahil sila po talaga yung very compatible sa isa't isa. At dahil sa pagsasama nilang yan, mas marami pong na-inspire sa kanila mga kakimpaw. 'Di ba? Nakaka-inspire sila na tumulong din yung iba. 'Di ba mga kakimpaw, kung ano po yung sinusuportahan natin, ganun din po tayo. Ibig sabihin, meron din po tayong pusong mamon at pinapriority din po talaga yung pagtulong sa ating mga kapwa kasi ganyan po ang iniidolo natin. Kaya dapat keep positive lamang, okay? Huwag tayong mag-spread ng negativity dahil ang daming good news per Kim and Paulo. So maraming salamat sa komento, Ginang Norma Daya. God bless at mabuhay kayo. So eto na nga, pag-usapan na natin ang mga balita po na nakalap natin sa araw na to ng Miyerkules, April 29, 2026, birthday ni Chinita Princess. Hanggang ngayon, marami po ang naguguluhan. Meron pa nga pong nagko-correct sa akin na ang birthday daw talaga ni Chinita Princess ay April 19 daw, hindi daw April 29. O sige, ipapaliwanag ko sa inyo mga Kimpaw kung bakit April 29 talaga yung birthday ni Chinita Princess, okay? So alam nyo ba na ang real birthday ni Kim Chu ay ngayong April 29? Para sa mga bago nating ka-fandom o sa mga nalilito pa rin kung bakit dalawa po ang birthday ng ating Chinita Princess, narito po ang maiksing story. Sa mga legal documents po, TV appearances at official celebrations, April 19 po ang laging nakatala. Pero ang totoo niyan, ayon na rin sa mga kwento ni Kim at ng kanyang pamilya, nagkaroon daw po ng pagkakamali sa pag-record ng kanyang birthday certificate noon, kung saan ang dapat sana April 29 ay naging April 19. Kaya naman, kung inyong mapapansin, double celebration ang nagaganap tuwing April. April 19 ang kanyang official birthday, kung saan nakikisayang buong mundo at ang industriya. April 29 today ang kanyang real birthday, ang araw na mas espesyal at mas intimate na sineselebrate niya kasama mga taong pinakamamalapit sa puso niya. Kahit nagkaroon ng pagkakamali sa papeles, hindi magbabago ang pagmamahal natin sa kanya. Isipin na lang natin na she is so special na kailangan talaga ng 2 araw para i-celebrate ang buhay ng isang Kim Chu. So happy birthday! Real birthday ni Kimi ngayon mga kakimpaw, and syempre salamat sa pagiging inspirasyon sa ating lahat dahil patuloy tayong magbubunyi sa bawat tagumpay ng birthday ni Chinita Princess. April 19 man yan or April 29 ay i-celebrate natin yan. Sana po ay naliwanagan na ang mga Kimpaw fans sa isang paliwanag na tumula po kay Sheshe. Samantalang next topic naman, ipapakita ko naman sa inyo mga kakimpaw itong napaka-sweet na picture ni Kim and Paula Avellino during meet and greet. Dito po yan sa Anaheim, pakatapos po ng kanilang show. Kung inyong mapapansin mga kakimpaw, talagang yung kamay ni Paula Avellino, hinawakan yung kamay ni Chinita Princess. Holding hands kung tawagin, kung baga mga kakimpaw.
Sobrang sweet, hindi po ba? Talagang magka-holding hands sila diyan habang hawak din po ni Chinita Princess yung kamay ng isa pong pan. Ang sweet mga kakimpaw, nakakatuwa lang makita na ganito talaga sila sa kanilang mga fans na talaga namang binibigyan po nilang importansya ng oras, 'di ba? Para po magpasalamat, para makapag-picture at makabanding. Sobrang grateful talaga ni Chinita Princess mga kakimpaw sa inyong lahat. Very thankful din po siya. And karapat dapat talaga siyang suportahan, mahalin, ingatan, and also maging inspirasyon dahil talagang siya po ay huwaran ng marami. Kaya maraming maraming salamat Chinita Princess sa pagmamahal at sa walang sawang pagpapasaya sa aming mga Kimpo fans. At nawa ay talaga namang yung ultimate happiness mo makamtan mo na sa iyong buhay. Dahil sarili mo naman dapat no yung iyong iniisip kasi tapos ka na sa mga obligasyon mo, sarili mo naman yung paglaanan mo ng oras, panahon, ultimate happiness goal, unlock na natin yan. Samantalang congratulations kay Kim and syempre kay Paolo Avellino. Talagang humayo kayo at magpakarami. Dahil ito pong TV ads ng The Alibay mga kakimpaw ay pumalo lang naman ng 100 plus. 218 ads mga kakimpaw. Kagabi lang yan ha. Grabe. Kaya congratulations, humayo talaga kayo at magpakarami ng mga TV commercial ads. Sabi nga dito, congratulations Kim Pao. As per monitoring tonight, ang highest TV ads ng The Alibay na 218 since nalipat sila sa 8:45 p.m. 218. So Kim Pao daw is still unstoppable. Still unstoppable naman talaga kasi patuloy at patuloy silang dinadagsa ng mga bilyonaryo advertisers, patuloy po nagtitiwala sa kanila kahit na sabihing nilipat sila ng 8:45 from 8 p.m. Patuloy silang sinusundan po ng mga advertisers kasi nakikita nila na kahit ito ina-ere na po sa Prime Video and also sa I Want, 'di ba? Sa Free TV namamayagpag pa din kahit dito po sa YouTube ang dami pa rin pong nanonood. Kaya nakakatuwa lang dahil talagang ang pagtitiwala po ng mga advertisers ay ando doon mga kakimpaw para po siyempre ilagay sa kanilang series na The Alibay, 'di ba? Lahat po ng nangyayari every night talagang kaabang-abang. Kaya naman ng mga advertisers wala pong patumpik-tumpik. Talagang dito po nilalagay. Biruin nyo 218, lalamangan pa po nila mga kakimpaw yung parang yung 8 p.m. slot na pumalit sa kanila. So grabe ganyan po katindi ang mga project ni Kim and Paolo. Talagang unstoppable at unbeatable mga kakimpaw. Kaya congratulations, sumayo pa kayo at magpakarami ng mga TV commercial ads. Deserve ninyo yan. So paano mga kakimpaw, hanggang dito na lamang pong update natin at maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.